Kung ang mga Kristiyano sa tuwing sila ay magpunta ng simbahan, ng gawain, not simply dahil ito'y linggo o ito'y gawain, but when they came, dumating sila dahil nag-expect sila sa Diyos. At dumating sila with a hungry heart, mayroong pusong uhaw, mayroong pusong nagugutom sa Panginoon. I do believe, wala pong dahilan para hindi tayo tugunan sa ating nakikita niyang pangangailangan natin. It's 100% sure. Na ipangako sa atin sa 2 o 3 nagtitipon ng kanyang pangalan, siya po daw ay kasama natin and He's with us. Noong ako ay magbahagi sa Nueva Ecija kamakailan lang, biglang nailagay ng Diyos sa aking puso, isip, while sharing to the pastors. And there were at least more than, if I'm not mistaken, more or less siguro mga 300 yun, na mga pastor. And I begin to share that we are living in a critical time. Very critical. Masyadong hirap, napakaselan ng panahon natin ngayon. Huwag sana tayo maging parang relax, as if sa tingin mo everything is okay. Ganun lang yan eh. Nangyayari naman talaga yan eh. Yes, totoo ka naman dyan. Pero yung wala kang ginagawa sa kabila nung mga nakikita mo, yun ang mali. Huwag mong sabihin na may nangyayari sa pamilya mo, sa mga anak mo, and then you will immediately conclude, talagang ganun lang yan. Ganun lang talaga ang mga anak, ganun lang talaga ang mga kabataan. Pero kitang-kita mo naman, evidently, yung anak mo nagda-drugs na, nahuhuk na sa mga ibang bagay na pwedeng papatay sa kanya at magbibigay pa ng masamang impluensya sa mga ibang tao. And yet, being a Christian parent in the house, wala kang ginagawa. Something's wrong. Ganon din sa ating bansa. Ganon din sa buong mundo. Nakikita mo kung ano ang mga kaganapang nangyayari at pagkatapos sa loob-loob mo, ay sasabihin mong bahagi lang talaga yan ng mga dapat mangyari dahil yan ay nakasulat sa Biblia, samantalang wala ka namang ginagawa. Again, something's wrong. Ang mga pangyayaring nagaganap, alinsud sa mga hula na nakasulat, in pertain sa last days, lalo na itong mga kahirapan, mga perilous times na nagaganap. Ang mga Kristiyano ay mas lalong dapat na maging masigasig. Ito yung panahon na mas lalo tayong maging babad sa Diyos. Hindi ka babad doon sa ginagawa mong akala mo panalangin, pero pwede ka kasing manalangin na wala naman ang Diyos. Pwede kang manalangin sa sarili mong lakas, religiously, pwede kang maging spiritual, na minsang wala naman ang Diyos. Hindi mo nararanasan ang Diyos. Hindi mo ramdam ang Diyos. Bagamat may mga panahon kapag nananalangin ka, hindi naman sa lahat ng oras talagang physically nakakondition ka. There are times physically wala ka sa kondisyon. Pero naniniwala pa rin ako that the Spirit lives within us. It can actually quicken our mortal body. The Bible says that in Romans 8. It can quicken the mortal body. Pwede niyang buhayin maging itong ating physical
na pangangatawan. Hindi lamang po sa Resurrection Day, but even so, sa panahon nating minsan, nakakaramdam tayo ng mga iba't ibang saring karamdaman sa ating katawan. But your spirit within you can actually quicken. And it is so very important for you to understand that. No? But living in the last days, especially ito isang napaka-critical, ito ay very crucial. Crucial sa panahon natin. Ang binabanggit na birth pain sa Matthew 24, kung kayo'y aware dito, nagbabasa ng Biblia, yung binabanggit ng Bibliang parang panganganak ng isang babae, nakakaramdam siya ng hapdi, yung birth pain. Hinalintulad kasi yung mga lindol, giyera, mga pestilence, kasama na yung mga terrorism, mga terrorist act, kasama na yan. Kasama na yung kalamidad na binabanggit. Kasama na yung paglitaw ng mga palsong propeta. Which is lahat ng yan ay bahagi ng birth pain. Pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Pero, itong birth pain na ito, gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat na naririto, it already comes to its final stage. Ito ay nasa final stage na, nasa full grown, kung tawagin. Kumbaga sa isang babae, bago lumabas yung bata, lumabas na yung panubigan niya tao. Panubigan? Patubig. Actually, just recently, siguro aware kayo dito, kayong mga nanonood ng balita, na pumatay na naman ng mga terorista sa Mali na dating colony ng French. Kamakailan lang, binitawan na ng French itong Maling ito at tinurn over na sa Africa. At mayroong isang napakagandang hotel doon na ang nagmamayari ay Amerikano. At karamihan sa mga nandoon sa hotel ay mga iba't ibang bansa. At pumatay muli ang mga terorista ng mga 20 na katao. Pagpasok nila sa hotel, sila ay bumaril ng bumaril at pumatay ng pumatay. That's all they want to do. Parang trip na lang nila ang pumatay. Seeing this sa balita is not enough. Hindi mo pwedeng sabihin, well, it's happening, it's part of the prophecy. Yes, that is true. Pero anong ginagawa mo? Sabihin mo na nakalimutan mong mag-pray para sa buong bansa, mag-pray para sa bansang yan, sabihin na. Pero, anong ginagawa mo bilang isang Kristiyano na samantalang malinaw na nakikita mo ang mga kaganapan sa ating paligid, anong ginagawa mo sa iyong buhay spiritual? Ito ang isang napakalaking tanong. Maaaring yan ay mga hudyat na pinakikita, pinasisilip ng Diyos sa atin sa mga huling araw nito. Anytime soon, pwedeng sumiklab ang isang mas nakahihindik, pwedeng sumiklab ang mas isang nakakatakot beyond our imagination. It is possible. It can happen. Kung hindi man ito isang terrorist act, it is something more than terrorist act. It can be a war. It can be a global war. It can be a disaster and so forth. But you, as a Christian, we cannot afford just to sit there and do nothing. Di po ba? Yung parang nandiyan ka lang nanonood at wala kang ginagawa. It's time for you to really pray through and ask God to prepare you. Yan yung panahon na dapat mas
mapaigting natin ang ating spiritual standing, lalo na sa mga ilan na naririto na nagwawalang bahala at hindi naman talaga ganun kaseryoso sa paghahanda nila sa walang hanggan. Talking about eternity. Alam nyo, ang perilous time, mababat-bat po daw ng kahirapan ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3. It's already happening. Not only outside the church, my friend, but even so, maging sa loob po ng simbahan. You remember, yung mga kahirapan binanggit dyan, ang mga tao magiging mayabang, palalo, mabagsik, hindi marunong magpatawad, maging makasarili, maging sakim, mayabang, etc., etc. And then, sinabi niya dun sa verse 5, having a form of godliness, but denying the power to change them. Nag-aakto silang spiritual, nag-aakto silang religyoso, pero kinakailan naman nila yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila na handang magpabago sa atin. Ang dali kasing magtaas ng kamay, hallelujah, tipikit ang mata at manirik-nirik ng konti yung mga mata mo. Ang dali yung magganon-ganon tayo, ang dali yung hallelujah. Ang dali, napakadali niyan. Do bahagi yan ng ginagawa ng simbahan whenever they worship and we pray, we meditate, we adore the Lord. There's nothing wrong with that. But it should be, dapat, hindi lang po outward godliness. Hindi lang po palaging forma. Hindi lang po yung binabanggit ng Bibliang having a form of godliness. Parang forma lang. Nagiging parang forma tayong spiritual. Pero ang totoo nito, ikinakaila naman natin, makinig ka, yung kapangyarihan na tinanggap mo, sapagkat nang tinanggap mo si Jesus, tumanggap ka ng kapangyarihan. Nang tinanggap mo si Jesus Christ, hindi lang kaligtasan, nang tinanggap mo, hindi lang yung Savior, hindi lang yung Panginoon ang tinanggap mo, kundi tumanggap ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan hindi lang para gamitin mo laban sa kaaway, kundi kapangyarihan para baguhin ka. Alam mo itong essence ng Christianity. Ang kapangyarihan na mayroon tayo ngayon, naririyan sa atin to change us. Though, not instantly sabihin na natin, but at least somehow, gradually, we are being conformed and we are being changed into the image of our Lord. Come on! Our Lord Jesus Christ. Nakikita nga natin yung perilous time. Nakikita nga natin yung pagbagsak ng moral ng tao na ito'y nangyayari din sa loob ng gawain. Masyado na lang tayong sanay sa nakikita natin sa labas, kung kaya't pati yung sa loob ay hindi na natin napapansin. But actually, ang totoo nito, it's happening. But ang tanong ko, anong ginagawa ng simbahan, anong ginagawa ng mga Kristiyano to resist such things? Na hindi natin ito pwedeng pahintulutan na dominahan at kontrolan ang iglesia at i-paralyze ang simbahan. We cannot afford just to sit there and watch what the enemy is doing in the house. That's why we cannot just afford to be having a form of godliness, but we keep on resisting change. We keep on resisting the power to change. You see, the reason why we are in the house, the reason why God brought us in the house, from the leaders in the house, the workers in the house, the children in the house, the very purpose why we are in the house is for us to experience change. That's all.
We are being prepared. Hindi tayo narito para matrain ka lang na maglingkod. Hindi ka narito para mahasa lang yung gift mo, yung talent mo. No, it's not just about that. Hindi ka lang narito para maging anointed ka. No, no, no. Narito tayo sa simbahan, kaya hindi natin dapat i-resist yung change at hindi natin dapat i-resist yung mga bagay na nais gawin ng Diyos sa atin, because that's the very reason why we are in the house, why may mga gathering, why may mga pagtitipon ng mga Kristiyano. Hindi para magdagdag tayo ng mga religious form, no. Hindi para maging traditional tayo, no. Hindi para magdagdag ng mga maraming ritual at ng mga ceremonial sa loob ng simbahan. No way. Narito tayo, naniniwala tayo na buhay yung Diyos, may kapangyarihan ng Diyos, may banal na Espiritu sa ngalan ni Kristo upang ang simbahan ay patuloy na makaranas ng ng mga pagbabago. That's all. And so, pag tayo nakaupo na nakikinig ng salita ng Diyos, kaya tinambahan ka o hindi, wala ka nang pakialam doon. Huwag mo nang masyadong personalan at masyadong pinepersonal na para bagang kung sino ka na immune ka para hindi tamaan. No one is immune, including me. No one is immune in the house. Because the Word of God is like a sword, sharper than two-edged sword. Ito po daw ay matalim, matalas. Kaya nga, ang role ng mga leader ay napakahirap sapagkat tumatayo kami dito sa harapan. Bukod sa kami nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang unang dapat makaranas ng mga pagbabago ay kaming mga leader. And this is true. Ayaw kong bolahin ang mga tao na nagtuturo samantalang hindi naman totoo yung tinuturo ko sa aking buhay. I'm not perfect, inaamin ko yan. But I strive to be one. Lumalaban ako. Marami akong mga kapintasan pero lumalaban ako. Buhay ang Diyos ko. May Panginoon akong pinaglilingkuran na alam ko hanggang ngayon ay nagtatrabaho at hindi ko papayagan na ang Panginoon ay titigil sa pagtatrabaho sa aking buhay. And that's the very reason why I have the boldness to stand before you and to share what God wants me to share with you, my friend, my fellow believers, my fellow laborers in Christ. Because I believe, as I have mentioned, we are living in a very critical time. Very crucial. Hindi ko pwedeng sabihin, maghanda na lang tayo pag malapit na ayoko yan. Baka yung iniisip mo at saka ka palang doon maghahanda, ang puso mo pala irreversible na. Meaning to say, matigas na. Masyado nang malalim yung pagiging defective ng puso mo. Alam mo, ang hirap gamutin ng tao. Pwede ko sabihin nga, ang hirap gamutin ng tao. I'm not talking about physical ailment, okay? Hindi yung ginagamot yung ating physical na karamdaman. Mahirap gamutin ang puso ng tao. I'm talking about what changes. Hindi yan ganon kadali. Sa katunayan, sampulan ko kayo, kasama na nga ni Jesus Christ ang mga disciples for 3.5 years, pero matitigas pa rin ang mga ulo nila. Ang totoo nito, bumangon na siya muli sa mga patay. Nag-resurrect na po siya. Nagkita-kita na sila doon sa upper room. Mayroon pang mga nag-aalinlangan ng sabi ng Biblia. Makinig ka. Ha? Sabi pa nga ng isa sa mga disipulo, pwede ko bang isuot ang aking mga daliri, ang aking kamay sa iyong daliri at sa iyong tagiliran just to prove na talagang ikaw yan? Think of that. Sa Mark 16, mababasa ninyo, bago binigay yung Great Commission, pinag-rebuke ang mga disciples. Sa wikang English, He upbraided them. He rebuked them. Why? Because of their hardness of heart. Dahil sa katigasan ng kanilang puso. Listen, it was Jesus, was with Jesus. Si Jesus ang kausap nila.
nag-resurrect na si Jesus dito. But they were rebuked because of their hardness of heart. Dahil sa katigasan ng kanilang puso. Kaya huwag tayo pakampante. Yun nga, kasama na nila si Jesus eh. Doon naniniwala ako, ang sabi ni Jesus, much better kung aalis na ako dahil pag hindi ako aalis, hindi sa inyo ang taga-apay, ang banal na Espiritu, as if parang sinasabi ni Jesus, mas malaki ang magagawa ng banal na Espiritong kahalili ko pag alis na ako. Hindi ko rin pwedeng i-undermine o i-underestimate ang kapangyarihan ng Espiritu na pwedeng gawin sa akin kahit wala yung visible presence ni Jesus Christ. Just like the disciples na kasama si Jesus 2,000 years ago. Ang narito na kasama ko ay walang iniba kay Jesus. He brings Jesus in the midst of the church. He brought Jesus in my heart. Same Jesus na narito. Because of the Holy Spirit. And it can change you and me. See, this perilous time, though evidently sin in and out the church, but we cannot afford to dominate us. Hindi natin tanggap at hindi natin tatanggapin na ito'y dodominahan tayo. Huwag mong pahintulutan na dominahan ka ng kapalaluan. Huwag mong pahintulutan na dominahan ka ng yabang. Huwag mong pahintulutan na dominahan ka ng hindi marunong magpatawad, galit, marahas, mapusok, kalayawan, puro ang iniisip. Mas hinihigit ang mga bagay na panlupa kaysa Diyos. No, hindi natin pahihintulutan na dodominahan tayo ng mga ganong klaseng bagay. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Kasama natin ang Diyos. Narito ang kanyang presensya, narito ang kanyang espiritu, narito ang kanyang kapangyarihan. Ang layo ng kapangyarihan ito ay para turuan tayong lumaban. And other than that, there is an ongoing, you know what? Let me say this. Ito, hindi gaanong pamilyar ang mga ilang Kristiyano dito. Pero gusto kong ipakilala sa inyo ito. There is an ongoing apostasy, and it is slowly creeping inside the house, inside the church. Gumagapang ito. And it kills many pastors and Christians spiritually. Pinapatay ang mga maraming pastor at mga Kristiyano sa loob ng bahay. Ang apostasy po ay isang bagay na magaganap base sa sinabi ni Pablo sa Thessalonian bago babalik si Jesus. Hindi mangyayari ang panahong yon, speaking about the day of the Lord, hanggat hindi dumarating ang great falling away. Sa ibang translation, hanggat hindi dumarating ang huling paghihimagsik. So it is written. Pero hindi ko rin ma-afford, uulitin ko, nagtatanga-tanga ako na wala akong ginagawa, samantalang nakasulat siya sa Biblia, at hayagang nakikita natin, ramdam ko sa hangin, I must resist. Kailangan ko lumaban. Alam mo ang apostasy, ito yung Kristiyano ka pa sa tingin mo, tingnan mo born again ka pa sa tingin mo, nasa simbahan ka pa sa tingin mo, pakinggan mo ito, sinasabi ko. Nagpupuri ka pa, yes, ginagawa mo pa yung ginagawa ng mga Kristiyano. Spiritually. Pero ang apostasy, meron kang activities na ginagawa sa loob ng simbahan, kahit pa ito spiritual, ang nakakatakot ito, wala na pala ang Diyos doon sa mga ginagawa mo. Hindi ba masaklap yun? Parang si Samson, ang sabi ng Biblia, hindi na malayan ni Samson na siya'y iniwanag na pala ng Diyos. Tingnan mo yun. Ang saklap nun Hindi mo alam, iniwanan ka na pala ng Panginoon. Well, ang dahilan, dahil sa sobrang katikasan ng ulo ng taong ito. He keeps on resisting God.
Pag bumababa ang Espiritu, nagiging malakas siya, makapangyarihan siya suddenly. But there came a time, masyado siyang naging selfish, masyado siyang naging makasarili. And so marahil ang Diyos gusto pa rin gumawa, kumilos, magtrabaho sa Kanya, but because this man keeps on resisting God, remember in Genesis chapter 6, gusto ko pong ipaalala sa inyo to. Sa Genesis chapter 6, mayroong binabanggit ang kasulatan, the Spirit of God will not always strive with man. Naalala ninyo yan? Ang Espiritu ng Diyos ay hindi po daw palaging nakikipagtunggali sa tao. Kung ayaw mo na, sa kabila ng mga milyong-milyong beses na pagpapaalala at paggabay sa iyo, darating ang panahon na iiwanan ka kung ayaw mo. And so, dyan nagmula yung judgment na kung bakit pinalubog ng Diyos ang buong mundo sa baha. You remember the flood of Noah? Dahil ang puso't isip ng tao naging masyado ng corrupt. Walang iniba ang panahon natin sa panahon noon. I'm telling you. Masyado ng corrupt. Alam mo kung iisa-isahin mo itong ginagawa ng mga ISIS, mga radical na Islamic Muslim, ang radical. Masyado napaka-brutal. Makikita mo sa palabas na 11 years old, nagiging mga suicide bomber. My God. Bata na walang kamuwang-muwang, mga kababaihan, hindi na sila naawa, gagawin sa mga suicide bomber. Think of that. Higit pa kay Satanas, kademonyosan. Kung may Satanas, masyado yatang mas masahol na sila kay Satanas. Sobra. Masyado nang naging korap. Mga bata, tinuturuang pumatay, bumaril. Sa palagay ninyo, ganun lang kasimple yan ang nakikita natin. Yung nababalitaan ninyong nagkakaroon ng mga shooting sa mga paaralan, sa mga sinehan. Alam mo kapatid, yan ay mga bagay na dapat ikabahala, hindi lang ng gobyerno, kundi tayo mga Kristiyano. Huwag tayong masyadong maging kampante to the point na masyado tayong nagiging makasarili na wala kang ibang iniintindi kundi ang sarili mo, pero hindi mo alam, apektado tayo dyan kung wala tayong gagawin. We're not talking about nations here. We're not talking about terrorism here. We're talking about demonic acts. We're talking about spiritual battle. We're talking about demons from hell. We're talking about spirit of Antichrist. We're talking about apostasy. It's not just about the nations, my friend. Hindi lang yung mga concern ng mga bansa ang issue dito, but principalities, prince of the power of the air, spiritual wickedness, which are in the high places. Ngayon kung, excuse me, tatanga-tanga tayo, wala tayong ginagawa na nakikita na natin yan, posibleng ang huling target ikaw. You become used to it, akala mo it's just normal, pero hindi mo namamalaya, ang next target ikaw. Ayaw ng Diyos na madala ang simbahan sa alanganin. Ayaw ng Diyos na madala ang gawain ng Diyos sa alanganin. Ayaw ng Diyos na madala ang simbahan sa kamay ni Satanas. Never! Hindi pa hihintulutan ng Diyos yan. Pero mayroong dapat gawin ang mga Kristiyano sa mga huling panahon na ito. Kung may mga radikal na Muslim, dapat mayroon ding mga radikal na mga Kristiyano. Radikal sa kanilang pananampalataya. Radikal kay Kristo. It should be like that. Hindi para pumatay, hindi para mag-cause ng terrorism. No! But it's time for us na ipakita kung anong klaseng Diyos na mayroon tayo. That is very important. So, we should not be complacent. Alam mo yung pagiging complacent, masyado itong rampant ngayon sa mga Kristiyano.
Sa katunayan, halata nga nasa loob na nga ng simbahan, natutulog pa. Hindi ba masahol pa sa complacent yon, pagiging complacent. Do? Mga apathetic. Apathy. Parang parang wala lang. Parang walang pakialam. Nandyan nakaupo pero ang isip lilipad-lipad. Samantalang diretsahang itinuturo ang salita ng Diyos, pero minsan parang sarado ka. You just don't care. You just don't feel it. Well, I'm not in mood to listen. Ano bang ginagawa mo sa loob ng simbahan? Bakit hindi ka na lang magpunta ng sinehan dyan? Narito ka sa simbahan para turuan ka. Narito ka sa simbahan sa gawain ng Diyos, sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano. Narito ka upang ikaw ay mahubog, maturuan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi upang kayo dagdagan ng impormasyon. Ang salita ng Diyos ay hindi upang i-educate lang kayo. Ang reason ng salita ng Diyos kung bakit ninyo naririnig upang tayo mahubog doon sa nais ng Diyos para sa atin. At hanggang sa tayo lubusang maihanda. Come on! Palakpakan niyo Panginoon dyan! Hindi yung nasa gawain ka ng Panginoon, parang hindi mo alam kung tumayo ka, maupo ka. Yung bang nasa gawain ka ng Diyos, pero hindi ka mapalagay. Parang gusto mong umalis, tumayo. Parang nangangati ka. Gusto mong magpunta ng CR. Tapos pag na-CR ka naman, hindi ka naman napapa-CR. Tapos nandulong ka sa CR, nakatanga ka lang. Tapos marahil may bumubulong sa'yo, manatili ka dyan hanggang hindi natatapos yung bishop na nagtuturo. Masakit, di ba? Hindi bale. Kung nararamdaman kong tumatalab ang salita ng Diyos, nasasaktan ako, mapalad ka. Mapalad ka. Kaysa wala ka ng pakiramdam. Kung ang salita ng Diyos sumusuot pa sa iyong kaluluwa, ini-expose yung kaloob-looban mo, you are blessed. Nangangahulugang open ka pa, sensitive ka pa. Huwag mo lang i-resist yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo lang i-resist yung changes. Huwag nating ipagpalit yung mga so-called accomplishment na gagawa natin sa loob ng gawain. Salamat po dyan. Salamat sa mga tulong nyo. Salamat sa mga ginagawa ng mga pastor. Pero hindi ko pahihintulutan na yung aking mga accomplishment, mga nagagawa sa gawain, with all my gifts and talent. Alalahanin ninyo mga pastor, mga leader, ang gift and talent, hindi anointing yan. Pwede akong maging gifted, talented sa aking pagtuturo. That doesn't mean anointed ako. Oo. Huwag niyong sabihan na, napaka-anointed yan kung mahusay magturo. Oh my God, no way. Kahit magsigaw-sigaw pa ako dito, wala sa aking sigaw. Hindi ko pwedeng ibase sa sigaw ko kahit pa ako mangisay-ngisay dito, kapatid. That is not the anointing. That is just the way, the kind of way I preach and I teach, but that is not the anointing, I'm telling you. Huwag kayong padala na kung nakikita niyong mahusay magturo ang tao and he's anointed. Please do not be deceived with that. Because with due respect, those gifts and talent does not carry the anointing. Ang pusong empty of himself and nothing but Christ alone are the one that carries the anointing. Ang pusong walang ibang nandidiyan kundi si Kristo. Yun ang nagdadala ng anointing. Hindi ako narito sa harapan ninyo para ipakita kung marunong ako. Hindi ako narito sa harapan niyo para maipakita kung marunong at mahusay ako magturo. Sa pagtanda ko, sa aking pangangaral, naisip ko, mas nakakatakot ang tumayo sa pulpito. Noon, nang ako'y bago-bago, takaw ako sa pulpito. Naalala ko, takaw
Not in a sense dahil gusto kong maglingkod kasi gusto ko ma-display yung aking talent and gift. That's what I am before. Gusto kong ipakita, I am the greatest. That's before. Awa ng Diyos, iniba ang aking puso, iniba ang aking motibo. Pag nagtuturo ako, dahil ang Diyos mismo ay may itinuro sa akin na ngayon nararamdaman ko ang malasakit sa aking puso at pag-ibig. In return, gusto kong ibahagi ito sa mga tao. That's the issue of my heart. I'll see to it that when I stand before the people, it is not my talent, it is not my gifting. I'll see to it. Sa katunayan, palagi kong sinasabi ko sa Diyos, Panginoon, pagtayo ko, ayaw ko ang aking sariling makita. Nakakatakot yan. Mahayag ka ayon doon sa nais mo. Other than that, your success, don't need it, okay? Kailangan. But they are not guarantee that we are successful in the Lord as far as our relationship with Him is concerned. Hindi naman nangangahulugang nakikita natin matagumpay ka, successful ka sa negosyo, sa ministry, etc., sa iyong buhay, etc. Hindi lamang po yan isang garantiya na ikaw ay successful kay Lord. Iba yung successful ka kay Lord at successful ka sa mga ibang panlabas na bagay. Pwede kang maging successful sa mga panlabas na bagay na hayagang nakikita ng mga tao, pero iba yung successful ako kay Lord. Wherein, healthy ako sa Kanya, I am one with Him. In love pa rin ako sa Kanya hanggang ngayon. Nandyan pa rin yung aking banal na takot sa Kanya. Ang tumutulak sa akin para maglingkod dahil ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang Espiritu na nagtatrabaho sa akin. Alam niyo bakit ko ito sinasabi? Napakaraming mga reliyon ngayon na naglilipa na sa buong mundo. And I soon realized na hindi ito isang garantiya para sabihin mong nasa Diyos sila. Pwede ba rin? Hello? Kayong mga nanonood dito na mga pastor, hindi yan isang garantiya na ikaw ay successful kay Lord. Successful sila sa kanilang palakad. Pero ang tanong, do they have the Spirit of God? Ayan ang malaking tanong. Is Christ lives in them? Nabubuhay ba si Kristo sa kanila? Nananahan ba si Kristo sa kanila? Eksakto ang sinasabi ni Kristo sa aklat ng Lucas 11:35, baka yung inaakala mong liwanag na nasa iyo, kadiliman pala. Yan ang nakakatakot. Naalala ko ang isang taong mayaman na lumapit kay Jesus Christ, ang unang introduction niya sa kanyang pagsasalita, Good Lord! Wow! At rinebuke siya ni Lord Jesus. Ang gandang complimentary niya kay Jesus. Good Lord! Sabi niya, pero salamat na discern siya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, no one is good but God. Alam mo kung ano ang implikasyon ng taong yon, bakit niya sinabi kay Lord, Good Lord, para bagang pwede niyang iparinig at iparamdam, ini-implied niya na ang tao ay pwedeng maging mabuti sa kanyang likas na gawa. Na-discern kaagad ni Jesus. Ang sabi niya, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Nangangahulugan ang tao, nagiging mabuti lang siya dahil doon sa Diyos na nasa puso niya. Gumagawa lang tayo ng mabuti dahil doon sa Diyos na nasa puso natin. Hindi doon sa likas na kabutihan natin. May mga taong likas na mabuti, pero ano ang pinagkukunan nila ng lakas para gumawa ng mabuti? It's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord.
Kaya nga pwede kang maging successful sa mga tingin ng tao, pwede kang mabuti sa tingin ng tao, pero saan ang pinagkukunan mo ng paggawa mo ng mabuti? That's the question. Believers, my fellow workers and laborers in Christ, listen to this. Pakinggan mo ito. We need another breakthrough in the Spirit more than any of the past history of the church. Mas kailangan ng simbahan, mas kailangan naming mga pastor ang muling makaranas ng isang panibagong breakthrough. Alam mo, kung ano yung breakthrough, ito yung pag nagkaroon ng breakthrough, parang nagiba mo yung harang at nakapag-penetrate ka doon sa mas panibago. Sa simbahan, ang pwedeng gibain natin ay yung religion. Sa simbahan, pwede ang gibain natin na yung tradition. Kasi masyado na nagiging religious. Religion na lang sa loob ng simbahan minsan eh. Yung ating mga tradition, kailangan na natin i-break yan eh. Ang purpose ng breakthrough ay para magkaroon ng past break. Pag nagkaroon ng past break, magkakaroon ng muling panibagong karanasan, muling mabubuksan ang iyong mata. May mga bagay na makikita mo na hindi mo sadyang nakikita. May mga bagay na maiintindihan mo na hindi mo sadyang nauunawaan. And we did it. We need another breakthrough in worship, in prayer. It is not just a normal worship where you worship parang wala lang, you just sing, na parang ang iniba lang natin yung inaawit natin yung mga awiting papuri. But where is the breakthrough in worship? Ano yung breakthrough? Where people, whenever they worship, they experience God. When they worship, they feel the presence of God. When they worship, ramdam nila yung Diyos, yung closeness ng Diyos sa kanila. And that's why you will enjoy coming to the church. And so you will enjoy, you will be excited coming to the church. Sagdanan pa lang, pagpasok mo, excited ka na. Bakit? Excited kang sumamba. Kasi alam mo, pag sasamba ka, another panibagong pagbubuhos ng Diyos sa iyong buhay. Come on! We need this. Another breakthrough in prayer. We need it. Sa lahat ng pamamaraan, palakad, sistema ng iglesia, we need another breakthrough. Kasi kung walang panibagong breakthrough, makinig ka, kung walang panibagong breakthrough, ano kaya ang pwedeng magmatch, magpantay o pantayan yung mga possible crisis na nangyayari na na-encounter natin araw-araw? Lalo na ang pinaka-greatest enemy pa naman natin ng ating sarili. Anyway po, ang binabanggit at naipangakong ilog ni Kristo noon sa Book of John, before the last of the great day of the feast, meron siyang naipangakong, to those who will believe, meron siyang naipangakong, ang sabi niya, reverse. Sabihin nga natin salitang reverse. Again. Ang ibig pong sabihin noon, mga ilog. Mga ilog. So, hindi po ito isang ilog lang. Mga ilog. At least, ang point doon ng Panginoong Yesus, alam niya na sa mga huling araw, mayroon pong mga reservoir. May naka-reserve. May mga naghihintay na mga reservoir. Reserve for the last days. Para pantayan, to get into match every possible trials, tribulation, shaking, breaking we might be going to encounter. But the requirement
For you to experience that, my friend, is just simple. Ano yung requirement? Siya mismo binanggit niya iyong salita kung ano ang requirement. Alam niyo kung ano yon? Ang sabi niya, ng huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus, listen to this, ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang taong nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom, ang sino mang nauuhaw, ang sino mang gutom ay pumarito sa akin at uminom. Ito isang invitation ng Panginoon, hindi lang noong panahong siya'y nabubuhay, ito'y imbitasyon magpahanggang sa mga huling araw dahil muli ninyong mababasa sa Book of Revelations 22 na muling naganyaya at that time, hindi lang ang Espiritu, kundi ang Iglesia ay nag-aanyaya ang sino mang nauuhaw. Well, I believe, ina-address ito ng Panginoon sa mga seekers, sa mga naghahanap sa Kanya, sa mga uhaw, sa mga hungry. Bakit? Paano ka magiging uhaw kung busog ka? Hindi ka naman magiging gutom kung busog ka. Alam mo, sabi ng Book of Revelation, pumarito ang may ibig at kumuhang walang bayad ng tubig. Walang bayad ng tubig. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin ng walang bayad ng tubig? It is something that we cannot earn for. Hindi natin ito na-earn. Hindi yung para ba, ay karapat dapat ako dyan dahil alam mo naman pastor ako. Ay karapat dapat ako dyan dahil alam mo naman masipag ako sa gawain. Ay karapat dapat ako dyan dahil alam mo naman marami akong nagawa. Ay karapat dapat ako dyan dahil tingnan naman ninyo ako, yung aking talent and gift. It's not about that. Hindi ka gutom kung ganun ka. Puno ka. Mayabang ka eh. Hindi ito para sa mga palalo kasi punong-puno sila eh. Busog sila ng kapalaluan eh. Kaya nga, ang nakakatakot sa aming mga pastor at sa mga ibang manggagawa at sa mga ibang worker at sa mga ibang miyembro at sa mga anak, ang nakakatakot pag nakikita mo na so-called ikaw ay umaasenso sa lahat ng aspeto. Ang nakakatakot dyan, baka ibubulong ng dyablo sa iyo, hindi mo na kailangan si Kristo. Because you're full. Look, puno ka na. Isang bagay na hiningi ko sa Diyos, na kahit pa ako magtagumpay sa gawain at sa maraming aspeto ng aking buhay, wag lang niyang ialis sa akin ang aking gawawan sa Kanya. That I should rather seek Him more and more and more and more. Walang bayad. Hindi ito ini-earn kasi walang bayad eh. Libre. Ang qualification lang, broke ka. Walang-wala ka. Puri in the spirit ka. Contrite ang puso mo. Kasi, do not expect that you will be qualified. Wag mong i-expect na ikaw ay bubuhusan ng tubig. Wag mong i-expect that you will be qualified kung uhaw ka sa posisyon, uhaw ka sa title, uhaw ka sa recognition, uhaw ka sa self-affirmation, uhaw ka sa self-exaltation. No. God will never feel those kinds of heart. Never. Never, never, never. You are not hungry, my friend. Busog ka. Busog ka sa sarili mo. Busog ka masyado sa sarili mo. Don't expect na pupunuin ka ng Diyos. You must become empty to yourselves first.
in order that there is nothing left but Jesus. You will hungry for more of Him. Above every self-interest, hello, and every unknown secret agenda. Ito ay mensahe para sa lahat ng mga Kristiyano. Lalo na, mensahe sa lahat ng mga naglilingkod ng Diyos. Makinig kayo. It is not easy to lead. No. If you do, pakiusap ko lang, do not resist change. Do not resist the cross. And do not resist death. Kalakip sa paglilingkod natin ay ang krus. Kalakip sa paglilingkod natin ay ang kamatayan sa sarili. Hindi sa ngalan ng sakripisyo mo na may halong yabang. Hindi. Kamatayan na alam mong si Kristo lang at wala nang iba. Kamatayan na alam mong kailangan mong labanan yung yabang kapalaluan mo upang walang ibang makinda kundi si Kristo lang. Hindi kamatayan dahil sa sobrang sipag mo, pagod mo, tapos bandang huli nagre-reklamo ka lang. No, hindi yan ang klaseng kamatayan binabanggit ng Biblia. Hindi natin ito maitatago sa pagiging spiritual. Those gestures, no way. Acting spiritual, no way. Alam mo, ang good news dito, change the leader, and then change the church. Because everything rises and falls on leadership. But, na-discover ko, at ito'y totoo, it is not easy to change leaders. In fact, I've discovered that leaders resist change as much as the followers do. At minsan, mas mahirap pang magbago ang mga leader kaysa mga miyembro. Ang yabang kasi ayaw magpa-correct. Bakit kung mo leader ka, hindi ka na pwede magpa-correct? Hindi. Kung kailan ka dapat maglilingkod at leader, the more na dapat mong tinatanggap ang salita ng Diyos ng buong puso. Hindi naman perfect ang mga leader Hindi yung pag kinokorek tayo, easily naaanoy tayo, gusto mong manuntok, gusto mong manipa, gusto mong lumaban, parang nag-i-incredible ka kagad mong minamanipulate yung environment, yung atmosphere, para lang ipakita mong you are untouchable. What a foolish deed, my friend. Don't be like that. You are doomed to hell. Kahit na leader ka pa, papunta ka sa impyerno dyan. Sa sinasabi ko sa iyo, isa ka sa mga binabanggit ng Bibliang nangaral, nagturo, nagpagaling sa ngalan ni Jesus Christ, pero natagpuan sa puso mo ang iniquity. Ang iniquity ay isang sarili na nandyan na ayaw isuko sa Diyos. Pwede ako maglingkod sa sarili kong diskarte. Huwag mo kong pakialaman, Lord. Sige, ibibigay ko ang lahat. But on my own terms. Ganun ang mga maraming leader minsan. They're willing to serve without obedience. Kaya nga ang obedience ay isang number one criteria sa paglilingkod. Obedience means surrender. Obedience, nothing left but God. Obedience means wala kang reserve sa sarili. Obedience means every hidden agenda, every secret plan, every personal interest you have na pwedeng nakatago sa puso mo ay kailangan ma-expose at ang matitira na lamang ay obedience. Obedience means mas marunong siya kaysa sa'yo. Obedience means mas better siya kaysa sa'yo. Obedience means yes! Kaya nga, kung ayaw mong tumanggap ng changes, especially leaders, equals unchanged organization and unchanged church.
alalahanin natin, people do what people see. Many people and many leaders are no longer leading because they have stopped changing. This brings trouble, my friend. Pag ang changes kumakatok na sa kanilang puso, we sometimes blame others. Ay, hindi sa akin yan, doon yan. Pero ang totoo niyan sa'yo. Pag kumakatok na yung salita ng Diyos sa'yo, nag-i-invite ng pagbabago, kaagad mong tinuturo ang yung daliri sa iba. Ay, kay ano yan, kay bro. Ay, kay sister yan. Ay, kay wife yan. Ay, kay husband yan. Ay, kay so. Ay, kay ano yan. No, 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 no. Or worse than that, minsan, pag ang changes kumakatok sa puso natin, we easily flies into rages, easily upset, easily annoyed when things don't go your way. Hindi ka leader kung ganun ka. Ang isang leader tuloy pa rin, kahit na it didn't go on his own terms and ways. Hindi naman organization ang pinaglilingkuran niya, Panginoon. Kung sa Diyos niya yun ginagawa, tuloy lang. Come on! Come on! Come on! And that is true. Tuloy lang. Hindi ka yung tipong nagbaback out, umaatras, tapos ang daming dahilan na sasabihin, pero ang totoo, ayaw mo lang mamatay sa iyong sarili. Dahil kinokomprontahan ka lang ng Diyos. May mga bagay na sa tagal ng panahon ay inilibing mo, pero ang Diyos, mautak siya kaysa sa iyo. Dumarating ang mga panahon na nagkikreate siya ng mga circumstances para yung mga inilibing mong yon ay muli mong buksan para i-deal mo once and for all. Ulitin ko. Let me end with this. Makinig ka. Revival is coming. There is a new outpouring of the Spirit. But it is only for those, again, to those who are hungry. Hindi ito para sa mga puno. You cannot be hungry if you're full. Ulitin ko. You cannot be hungry kung puno ka if you are full. Full of self. You can only be hungry if your stomach is empty. Kung ang puso mo empty. Alam nyo, Jesus in Philippians 2:5, He emptied Himself. Sa King James Version, Jesus emptied Himself. Anong ibig sabihin nun? In-empty niya, itinabi niya ang kanyang pagka-Diyos. And it took Him 30 years to wait until the Father was pleased to announce because His Son was already proven. Oh, Lord! Ang totoo nito, si Kristo, from the foundation of the world, He's God, wala na siyang dapat i-prove. But as human, kailangan niyang labanan ang kanyang pagiging human. Human siya, helpless siya. Imagine mo, meron ka bang nakitang Diyos na dinadiaper? Meron ka bang nakitang Diyos? Owa! At kailangan ng sulpakan ng dede para makainom ng gatas. Walang Diyos na ganon. Ang Diyos ay hindi siya dependent sa tao. Kaya ng Diyos. El Shaddai siya, may kakayahan siya, makapangyarihan siya. Pero noong panahong yon, si Jesus, in-empty niya ang kanyang sarili, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So kailangan niyang maging dependent. Kaya nga, simula doon sa pagsilang pa lang, sa Pasko pa lang, dependent na siya. Kailangan siyang itakas, nang gusto siyang patayin ni Herod. Nakadepende siya kay Joseph, kay Mary. Samantalang kung si Jesus Christ bilang isang bingot, sanggol, pwede naman niya nakagano'n siya bingot. Pwede niyang ganunin ang kanyang daliri at patayin niya si Herod. No.
Hindi niya ginawa yun. Inempty nga niya ang kanyang sarili sa kanyang pagka-Diyos. Helpless siya noong panahong yon, siya'y naging tao. Inempty niya totally. Kaya nga ganon tayong mga Kristiyano, ganon tayong mga leader, naka-empty tayo. Hindi tayo puno sa ating sarili, sa ating mga posisyon, sa ating mga titulo. Hindi ka pupuspusan ng Diyos kung puno ka sa iyong sarili. Never. Si Jesus nga, tinabi nga ang kanyang pagka-Diyos eh. Sino pa tayo? Sino pa tayo? Tayong pinatatabi nga sa atin eh. Yung ating lumang pagkatao. Ang pinatatabi nga lang sa atin yung sarili natin na mahilig umeksena. Yan lang eh. Paano pa kaya kung meron tayong pagka-Diyos? Di mas lalo tayong naging mayabang. Sa palagay ninyo, kung hindi ako dumaan ng proseso, just like Jesus, in 30 years, dumaan ng proseso. Kung hindi ako dadaan ng proseso, gusto ko shortcut. Shortcut, instant anointed, instant power, puro instant. Dahil di ko dadaan ng proseso, tatayo ko dito, napaut, ganun ang kamay ko, lahat gumagaling. Ang mga poses, lumalaya. Gumano lang ako. Tapos maraming nadideliver. Aba, makinig ka. Kung hindi ako dumaan ng proseso, yabang ang kauuwian ko. Yabang ako. Hindi ko natutunan yung mamatay sa sarili. Gusto ko shortcut, instant success, instant anointing, extravagant spiritual gift. Mamamatay ako. Hindi ako magtatagal dito. Maraming madidisgrasyang tao dahil sa yabang ko, bakit hindi na si Kristong nakahayag? Posible kung hindi ako dumaan ng proseso ng kamatayan, pwede kong agawan at umiksena. Kaya nga si Kristo, example na lang siya. Para kung ano lang ang kalooban ng Ama, yun lang ang kanyang gagawin. Tinabi niya completely ang kanyang sarili. Palakpakan natin siya. Palakpakan natin siya. Palakpakan niyong malakas. Alam niyo, out of your belly, meaning out of your heart, flows rivers of living water. Meaning, your heart. Ang belly na binabanggit dito, out of your belly, out of your heart. Ang tanong ko, what is in your heart? Anong nasa puso mo? Huwag mong i-deny. Tulungan nawa tayo ng Diyos na isig thoroughly with all divine fear kung ano ang laman ng ating puso at kung ano ang mas priority ng ating puso. Is it to use Him or to be used? Yung akong gagamit sa Kanya. Lord, fill me, anoint mo ko para gamitin kita. Marahil, hindi natin masasabi ng hayagan yan, pero sa loob-loob mo, gusto mo lang maging gamit ang Diyos. Halata naman ang mga Kristiyano, ang mga leader, ang mga pastor na ang Diyos gamit lang sa kanila. Ito yung mga taong mangmang sa kaparaanan ng Diyos. Gusto nila yung acts ng Diyos. Gusto nila yung extravagant. Gusto nila yung talagang matinding mga nangyayaring spiritual, spectacular phenomena sa loob ng kanilang mga ministry. Pero yung ways ng Diyos, they're blinded. They are ignorant. Anong point ko doon? Hindi nila alam kapag sila ay dumadaanan ng proseso ng pagtutuwid at pagbabakbak ng Diyos, ignoranto sila. Nagre-resist sila. Why? Because they are very ignorant to that. No way, my friend. We should not be ignorant doon sa ways ng Panginoon. Anong laman ng puso mo? What is in your heart? Do not deny or close your eyes. Anong nasa laman ng puso mo? Envy, inggit, hindi mo lang matanggap-tanggap minsan, ang dami mong inggit sa puso mo. Nakikipag-compete ka, gusto mo you are always above, you are always the greatest, parang sina James, John, Lord, gusto namin pagdating dyan sa kaharian, kami nandyan sa kanan mo, nakaupo kami dyan, Lord. Nandito pa lang sa lupa, nag-aagawa na ng pwesto. Rinebuke sila ni Jesus. Hey, sabi niya, tumulad kayo muna sa isang bata.
tumulad muna sa isang bata. Sa isang bata kasi pag siya, dito ka, opo. Diyan na lang siya. Ay, gano'n ang bata eh. So, tumulad ka sa isang bata. Hindi ka pupuspusin ng Diyos kung puno-puno ka ng inggit. Hindi ka makakaranas ng rivers, barado eh. Paano aagos yung rivers? Hindi naman aagos yan eh. May nakabarang nandyan eh. Envy, jealousy, competition, manipulative spirit, absolute spirit, rebellion, nandiyan sa puso mo. Don't ever expect that the rivers will flow. Pwedeng magamit ka, mangaral ka ng mangaral in the name of your talent and in the name of your gift, but do not expect that the Spirit of God will flow through you, touching every heart, every soul. Do not expect that. Pwede mo mapa-impress sa mga tao. Pwede ka magpakodak, magpa-picture, magkamay hanggang gusto mo. Pero hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo. Something's wrong with you. If not dealt with all diligence, don't expect that God will fill you, or else He might just be a use. Gamit lang siya sa'yo. Mautak ang Diyos. You cannot outsmart Him. Sobra siyang utak sa'yo. Mga Kristiyanong narito na nakikinig sa mensaheng ito, ibalik nawa ng Diyos sa atin ang banal na takot. Nariyan kayo nakaupo, hindi dahil kayo miyembro ng simbahang ito. Nariyan kayo nakaupo dahil kayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos. Sinasakupan kayo ng Kanyang kaharian. For the next 5 years na darating until 2020, things will become from bad to worse. Let me say this. Ito ang pinakikita ng banal na Espiritu sa akin. And so because of this, I fear and tremble. I soon realized that being a leader and being a man standing here is not easy. Liban sa kailangan kong isalba ang aking sarili, araw-araw. Inaalala ko pa kayo, ang congregation, to pray and to secure you in eternity.